Yo, welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga palang inyong mga host. Ako si Bluff, Lay, Chase, Fade. Sino ka bro? Si Identity crisis kasi ako last Fade. session. Si Fade ka. si Fade na yan, si Fade na yan. pala to. Fade galing PUA. Let's go! Pa-fade na siya sa POA. Oo, pa-fade na siya. Nag-fade away na. Araw, sabi niya, Magiging theorist ka na bro. sabi niya kanina, yung araw-araw daw ng pamumuhay na PUA siya, masakit daw eh. Ay talaga ba? Hirap daw lunukin. Kwento mo nga muna, brother. Kasi doon sa last episode, hindi natin masyadong na pag-usapan kung kamusta naman yung pag-aaral mo ng secret arts ng pambababae, brother. Kasi medyo matagal na rin yan eh. Yung nag-start ako na nag-aral ng mga ganyan. And okay naman for beginners. Mhm. Pero ano kasi more on, although my mindset, more on techniques yung mga nandoon. Unlike here, na overall talaga lahat na. Pero with the core emphasis sa mindset, diba? Yun. Oo nga, overall. Sakto nga sa una nating topic eh. May Ano ba? nag-PM sa atin galing sa group. Ano daw mga pwede nating ibigay na advice sa mga nag-uumpisa pa lang mag-game? Talagang ano pa lang bro, no? Yung Parang ngayon lang nakakita. Yung bilang, ganun. Beginner, Level 1 pa lang virgin, talaga. level 30 virgin, gano'n. Ngayon lang siya mabibinyagan. Ganun. Oo. May ganito pala. Ganun. Oo nga. Pwede palang pag-aralan. Kala ko ligaw-ligaw lang eh. Oo. Nakaka-relate naman ako sa mga ganun. Dati, bro. Dati talagang relate. No, syempre naging virgin naman tayong lahat, di ba? Oo, Tama, pre. tama. Oo, pre. So, ano bang sinong gustong mauna na magbigay ng parang advice niya doon sa ganung tanong? Meron ba? Ano yung pinaka na lang matanda? Ako. Ay, sige. So, sige. Gusto ko Ikaw, sanang... mas Sabi matanda. na, mas matanda siya sa akin. Sige, ikaw Ikaw na. ata eh. Ako na. Sige. Feeling ko, pre, ang masabi ko sa mga nag-uumpisa pa lang, huwag kayong matakot sa change. Yun, kasi ang daming magbabago sa buhay mo eh. Once na naumpisahan mong isabuhay, yung mga everyday once na naumpisahan mong i-take sa sarili mo yung mindset na marunong ka mag-game and yung the game itself at nasimulan mong isabuhay ito sa iyong araw-araw, tol, magbabago buhay mo, promise. Ang daming magbabago mula sa pakikisalamuha mo sa, hindi lang sa babae, pati sa mga kasama mo na ding lalaki. No? Sa overall yun magbabago, maraming magbabago. Kaya, yun, huwag kang matakot sa change kasi yung change na yun is something good. It will make you better. Oo. Pero unang tanong, ready ka na ba? Oh, yun Magbago pa, ang buhay mo. Ready ka ba? Diba? Kasi ang daming magbabago eh. Mm. Para sa akin naman, tol, para sa mga nag-uumpisa na mag-game, congratulations ka agad, bro. Happy birthday! Happy birthday. Magiging newborn ka na. Unang step. Di yan para sa lahat. Maraming tao dyan na pag naririnig yung mga ganitong knowledge is parang ano matawag doon? Flew over their heads. Lalabas sa kabilang tenga. Na papalagpas lang nila. Hindi masyadong nagme-make sense sa kanila. Or hindi nila nakikitang kailangan nila, bro. Although, kailangan nila yun. Hindi lang nila nare-realize. So, ikaw, props kagad sa'yo. Kasi, parang nag-make sense kagad sa'yo. Parang kailangan mong magbago. Ganun. Meron kang innate feeling na You want change. yeah, hindi pa to sapat. Kulang. 'Di ba? May parang nung bago pa lang ako, parang nare-realize ko naiisip ko dati before nung wala pa akong confidence na may something special ako, pero hindi ko lang alam kung ano. Pero tapos ganun, tanong ko 'yun nang matagal, hindi ko masagot hanggang nung nakita ko yung pinakaunang self-development na book na nabasa ko, bro. Tapos na-addict ako. Tapos doon ko nasagot kung ba't pala ako special. Yun pala, may potential pala kasi ako maging special, bro. Tama. Na yung mga noon, yung mga tao na parang tinitingala ako, ngayon parang basang-basa mo na. Parang ganun. Parang kabisado mo na ganun, mas special ka na sa kanila. Parang kung ito, nafe-feel mo, brother, nafe-feel mo parang may special sa'yo, pero hindi mo pa alam kung ano yun. Believe it, bro.
improvein mo lang yung sarili mo, dire-diretsuhin mo lang, malalaman mo yan, malalagpasan mo lahat ng mga tinitingala mo ngayon, bro. Mas, ikaw pa titingalain nila, bro. Diba? Tulad ng sinabi mo, kasi mag-improve yung pakisama mo, yung pambababae Hindi mo. lang sa pambababae, overall lifestyle. Overall lifestyle, bro. Diba? Yung mga decision making mo, bro. Diba? Parang kunyari, yung mga simpleng bagay lang naman, tol. Kunyari, sa date, nagalit sa'yo. Alam mong i-handle yung mga ganong bagay, diba? Kasi, amazing ka nga. Tapos, Which is, hindi mo na magagawa ngayon kung sakaling di ka pa maalam, di ba? yeah. So, congrats sa'yo kagad, bro. Ang pinaka-advice ko dyan, para sa akin, is, ang pinaka-importante talaga dyan, bro, mag-binge watch ka ng mga videos namin. Pwede ka rin naman makisaw-saw dun sa ibang mga channel. Ang problema lang kasi dun, pag marami ka kasing mga masters, parang nakakalito. Although, syempre, ayaw ko naman pangunahan yung mga viewers kung trip yung makinig sa iba o sa amin, ganun. Mas, kasi sa akin nung isa lang yung master ko tol, mas nag-improve ako ng mabilis. Ganun. Okay, so, hindi ko alam kung, ikaw, tignan mo kung ano mas effective sa'yo, kung madami ba o yung isa lang, ganun. Pero yun nga, dahil marami naman na kaming videos dyan, pinaka-importante talaga i-binge watch mo kasi, bro, nung tayo nanonood tayo dati sa The old days. The golden days pa nga yun Oo, to. Tama. Nanonood kami ng mga videos nito. Pinapanood ko yun, bro, kahit tulog ako. Ang daming mga masters talaga. Doon tayo nagkalito-lito kasi ang daming viable na knowledge na na-impart sa atin. Meron yung isa yung mataba, si Luke, ba yung pangalan nun? Di ba parang iba yung sasabihin niya, tapos yung isa iba na din yung sasabihin niya. Di ba parang nakakalito kasi. Pero yun nga, mag-binge watch ka. Tapos, tulad ng sinabi namin dati, pinakamadaling baguhin overnight yung forma mo, right? Yeah. Tapos, yun, dalawa na, binge watch ka, baguhin mo yung forma mo. Tsaka, bibigyan kita ng last na tip para sa, kung nag-umpisa ka pa lang sa game, bro. Tingin ko makakatulong din sa'yo, brother, kung nag-workout ka, kahit konti lang, ganun. Magkaroon ka lang ng konting shape para hindi ka naman mahirapan, tol. Kasi, hindi nyo ba napapansin, bro, pagka kunyari yung beginner na maganda yung katawan or yung beginner na parang mataba, parang mas madali doon sa magandang katawan. Kasi you feel happy about yourself Kita mo yung sarili mo sa salamin. Magre-reflect din sa aura mo, di ba? Tama. Kumbaga may confidence ka na agad na innate, di ba? Ayun nga, yun ang una nila, i-build confidence nga Yes, sir. Yun ang ma-advise ko dun sa mga beginner. Pause ka na ba, brother? Okay lang. Ang ma-advise ko dun sa mga beginner nga, pinakaunang gawin na is confidence nila. I-build sila ng confidence nila, pre. Yun nga, overnight. Ang magagawa nila is mag-gym, mag-ayos ng forma, hygiene. Yes, sir. Tapos, pabango. Self-care ba? Kapag confident ka na, yun nga, mag-binge watch. Anong mga i-binge watch na? Pwede yung mga routine natin. Anong una nilang gagawin sa date? Anong gagawin kapag papasok ng relationship? Para ready na. Kapag beginner pa kasi, para sa akin, pwede silang yung ready sila. Hanggang sa, kapag bago sila magkaroon ng experience, gagawa na tayo nung sarili nating mga routine, di ba? Pwede na silang makamik ng sariling routine. Pero habang beginner, pwede silang makinig muna kung ano yung mga pwedeng sabihin, anong maganda. Tapos, ang isa ko pang ibibigay, gawa mo na sila isang image lang nila. Parang kung fuckboy or nerdy na astig. Hindi yung or bad boy, gano'n. Kasi may iba-ibang sinusundang persona. Parang specialized in one area. Feel ko kasi, sige, go. Parang pwede mong gawin yun pag advanced na Yun diba? nga, pero yun pag nga. beginner, mahirap kasi, bro Kaya ang advice ko sa kanila, wag nilang gawin. Di ba kasi kapag iba't ibang babae kaya natin mag-adapt. Kung kung iba-ibang beginner, persona. Ngayon ko lang to na naranasan, anong gagawin ko. Kaya goods lang yung isa, tas experience na lang doon na mag-level up na sila, alam na nila yung gagawin. Tas yung pinaka-last, bro, yung libro. Yup. Sasabihin ko pa lang sana, pre. Nandun. Antayin nyo yung book kasi ilang percent na ba yun? Yung book na last year pa natin sinusulat. Hindi, pero ang mga libro, tol, years yan sinusulat talaga.
Sa atin nga, nilarush lang Siyempre gusto natin quality. Tsaka matagal, kahit na matagal, alam mo naman na rest assured, sure ball, legit yung bibigay namin sa inyo. Saka ano din yun, medyo beginner friendly naman. Yep. Na konting advance. Beginner Doon friendly na. Pag may advance ka, may mapupulot ka pa rin, bro. Doon nga tayo nahirapan di ba? Kung parang paano to magigets ng mga beginner, di ba? Yung mga choice of words natin, iniiba din natin. Paano magigets ng beginner, intermediate, at advanced? Para sa same time. Para sa lahat, no? Ay, ang hirap nga eh. Ikaw ba, bro? Well, kudos muna sa sinabi nyo earlier. Kudos sa ating mga followers dyan. Yes, sir. Kasi willing sila matuto eh. Alam nila yung kulang sa kanila eh. Iba kasi, pag may narinig silang ganito, ay, alam ko na yan, madali na. Pera lang yan. Pogi kasi yan eh, di ba? Ganun yung mga yuran. May Mismo, pre. Parang ba't pa ako makikinig dyan? Alam ko na yun. Parang pseudo, mayabang yung na shit. Pero pag pina-field test mo. Pag pina-field test mo, wala din, di ba? Wala namang palang ibubuga. Well, in addition to that, yung mapapayo natin sa mga beginners is, yun nga, work on yourself first. Kasi kung ikaw mismo, nagustuhan mo yung nakikita mo sa sarili mo, nagugustuhan mo yung parang, paano ba sabihin ito? Yung avatar mo ba, bro? Parang persona. Nakikita mo yung sarili mo. Gusto mo yung persona mo. Parang magiging happy, confident ka sa sarili mo. Diba? Natural siya eh. Wala siya yung walang agenda. Speaking of agenda, pag beginner kayo guys, huwag niyong isipin yung end result na malilimo. Diba? Hindi. Unahin, mag-focus kayo sa process. Kasi pag kinakausap niyo yung set, tas nakikita niyo rin na nag-improve ka, nag-enjoy kayong dalawa. Yun yung masaya talaga eh. Sa totoo lang. Kung focus ka sa present, mas mabilis yung results mo dun eh. Kaysa nakafocus ka sa endgame na mangyayari. Oo nga. Tapos, tawag dito, baka ikaw tol, may mga twist ka para sa mga beginners dyan. Natutuwa ako, pre. Nami-miss na namin yung mga tweet nila, yung mga twist mo, bro. Mamaya siguro. Natutuwa ako kasi naalala ko yung first time na-encounter ko yung game. Parang first time ko nalaman na may ganito pala. Nagutom ako, pre. May gutom yun eh. Pare-pareho tayo ng reactions, bro. Pero, nung friend ko kasi si Pin nun, tatlo kami na binahaginan? Ano bang term? Binahagian ng knowledge ni Pin. Yeah. Tatlo kami. Yung dalawa, walang pakialam eh. Parang di willing to learn. Ako lang yung willing to learn dun sa tatlo, which is, sobrang grateful ko kasi natutunan ko. Na-improve ko din yung sarili ko. And ayun. So, hindi para sa lahat, brother? Hindi nga para sa lahat. So, kung isa ka sa mga natatangi na nandito, nakikinig, willing to improve, willing to learn, congrats talaga, bro. Ang saya mo kagad para sa kanila, no? Masaya, pre. Actually, nakikinig pa lang sila. Nakikita ko yung sarili ko sa inyo dati. Dati, alam mo, lagi yung na-friend zone, lagi yung sinasabi ang study first, puta, babasta din ka. Makakasitan na lies para lang mabastard ka ng babae kasi ayaw ka talaga nila. Never ko nang na-experience after nun eh. Kaya, good luck, bro, sa journey mo. Oo nga. Good luck, tsaka enjoy, brother. Enjoy. Masaya. Sobrang saya. Siyempre. May dadagdag pa ba kayo doon? Ako, wala na. Nasabi naman na natin halos lahat ng mga important. May, sagutin tayong isang comment. Sa TikTok kasi, si Your Primo, sabi niya, may pag-asa bang magbago yung babae na cheater kapag may bago na? Yan. So, may pag-asa ba bang magbago yung cheater na babae kapag nasa bago na siyang relationship? Parang ganun. Cheater, no? Unahan ko na ba? Kasi, ang sa akin, Meron ako. Meron, bro. Kasi, kahit sinong cheater, pag... Meron na. Lalaki o babae? Lalaki o babae, kaya magbago ba? Siguro, bro, kaya. Kasi, sa lalaki, parang kaya ko naman. Ganon. Tapos, yung, sa babae naman, tol, parang, madami kasi akong naging babae na cheaters din. Diba? Paano sila naging cheater? Siyempre, inagaw ko lang sila dun sa boyfriend nila, ganon, diba? Parang yung iba, siyempre, special din mo eh. Nagpro-propose. Oo. Meron akong dating chicks, bro. Nagpro-propose siya doon sa
dagat, bro, yung boyfriend niya. Parang, will you marry me, ganon. Tapos nagulat ako kasi binasted niya yung tol. Tapos pumunta siya sa akin. Tapos parang naiinis siya, ganon. Kasi virgin pa daw siya. Tapos ang ending nun, parang binigay niya yung virginity niya sa akin. Kakamit lang namin. Tapos sila, 3 years ago. Oh, shit. 3 years into relationship sila. Parang weirdo din yung lalaki, 3 years nagpro-propose na. Or wala yun sa tagal? Wala. Sa tingin ko wala. Nasa quality yan. Oh. Meron kasi yung parang makakamit sila ng isang guy na masasabi yung mga tamang words sa tamang time tapos doon na sila magkiklik. Ganun madalas siya yung tamang guy sa tamang time. Sila yung tamang words. Every time. Wala nag-aaral kasi tol Siyempre kung nag-MMA ka, ganun, ilalaban ka sa Street Fighter lang, di talo yung Street Fighter, di ba? Kaya kailangan mag-aral talaga tayo ng game, guys, di ba? Magkiklik ka sa lahat. Oo. Kaya mga theories, tangina, laki ng tingin ko sa inyo, guys. Malaki ang mararating na nyo. Tama. Diba? Tama. Kayo ba? May pag-asa pa bang magbagong cheaters? Ako kasi parang negats ako Negats ka? Parang negats ako dyan Kasi naniniwala ako sa... Oy, gago, same kami. Hindi ko pa alam naniniwala kasi ako sa pattern, mga bro. Pattern? What do you mean, bro? Kasi lahat ng mga tao, may pattern sila yung history nila. Kung nagawa na nila before, malamang sa malamang, may possibility rin na gawin pa rin ulit. Paulit-ulit lang yan. Tama din naman. Agree. Pero, history repeats itself. Syempre kung LT yung niya, LT follower, edi magbabago talaga pag Yeah. LT viewers natin, no? Ako, ang sagot ko dyan, parang sa tingin ko, lahat tayo cheaters Lahat ng tao cheaters. Na sagot ko na to before. Kunwari, Paano tayo naging cheater, bro? ganito yan meron kang isang phone, kunwari iPhone 10. Nabili mo siya ng 10K. Siyempre mahal na 10K, hindi, sorry, mga 15K pala. iPhone 10 na 15K, siyempre mahal na mahal mo yun, iPhone 10 di ba? Nag-offer yung pinsan mo ng iPhone 15, 20K na lang daw. Siyempre, pagpapalit mo yun, di ba? Anytime pagpapalit mo yun, lalo may pera ka, ibibenta mo na yung iPhone 10 para makuha yun. So that explains na lahat ng tao may capability na mag-cheat. So, kung tatanungin nyo, paano yung mga hindi nag-cheat? Ano explanation nun? So, may mga tao kasing may control. Okay? So, yan, iPhone 10. Tapos yung iPhone 15, mas maganda syempre, mas mura pa. Binibenta ng 20K. Loyal ka. Nakokontrol mo yung urge na bumili ng bagong phone. Hindi ka mag-cheat. Di ba? I mean, hindi mo ibebenta yung phone para makuha yung bago. Yun yung point ko dun. Sa akin, di ba, ang tanong niya is may pag-asa pang, nag-cheat yung girlfriend niya ba? Siguro. Hindi niya sinabi. Hindi niya specify Para sa akin, ganun, bro. Kasi di ba ang sabi ko dati, parang cheater, magbabago nga siya. Para sa akin, magbabago. Pero yung ginawa niya, para sa akin, yung pagiging ganun So, hindi na magbabago yung tingin ko sa kanya na siya. Pero kung legit ka, mababago mo talaga yung pag-cheat niya. Kaya mag-aral lang kayo ng game para hindi mag-cheat yung mga jowa niya sa inyo. Yun, parang sasabihin kong follow-up question paano hindi mag-cheat ng babae sa'yo? Siyempre, maging legit ka. Di ba? Tapos aralin mo yung nila, yung mood patterns nila, bro. Yung may dadagdag ako, di ba sinabi ko yung mamaya na yung mood patterns. Yung sa lalaki, kung magbabago ba kapag yung lalaking cheater? Sa akin kasi, para sa akin, hindi cheat yung tawag kasi doon. Sa lalaki. Not nature. Sa mga ginagawa natin. Nature. Hindi naman nature, parang, siguro nature din na, cheat ka naman na, di ba hindi mo naman love yung pag-cheatan mo? Okay lang. Cheat ba yun pag sa inyo, para sa inyo? Hindi. Hindi, para sa akin, normal yun Di ba? Kaya, sa lalaki, hindi cheating. Oo nga. Hindi, tsaka, tulad na sinasabi ko sa'yo kanina, Bluff, di ba? Parang, pag lalaki ka naman, wala namang mawawala sa'yo pag kumandot ka Para iba na. Kasi, naman. Diba? Pero, yun pala. Pag may guest na tayo sige. May tanong ako sa mga guest. Yun, Bluff, di ba? Ang lalaki, wala sa lalaki pag nilay mo yun, tol. Mismo. Di ba? Kaya, hindi ka nag-cheat, bro. Parang lang yun
cheat code yun, tol. Cheat code. Cheat code ka, bro. Oo. Tsaka, ano yung tanong mo, bro, para makuha mo yung pattern? I mean, hindi mag-cheat sa yung girlfriend mo. Na bigyan naman na natin sila ng mga advices before. Diba? Tulad nito, yung pattern, emotional patterns ng babae, dapat na re-recognize mo. Parang, syempre, matagal na kayo ng jowa mo. Alam mo kung kailan siya moody, alam mo kung kailan siya mabait. Right? Pagka mabait yung jowa mo sa'yo, sulitin mo, bro. Tapos, bigyan mo siya ng, parang treat her, right, tol? Tapos, pagka tumutopak na siya, nagtutoyo na siya, biglang, unahan mo na. Ikaw na yung magtopak, tol. Di ba? Pag nakikita mo kasing emotional pattern nun, parang wala, parang every day, ina-update yung steam niya, bro. So, walang virus na makapasok. Kasi nalilito siya pinaprocess pa lang niya kung ano yung pattern mo. Nagbago na ulit. So, parang pinapuzzle ka niya. Siyempre, kung sobrang busy na niyang pinapuzzle niya kung anong nasa isip mo, makakapaglalaki pa ba yun? Diba? Hindi na. So, isang way yun para makip mo yung babae mo na hindi mag-cheat sa'yo, bro. Ano yung parang sagot mo dun para maging mysterious ka ba? Pattern recognition ng emotions niya, bro. Tapos sasabayan mo? Unahan mo nga Dapat sa sobrang nare-recognize mo na kasi kilala mo na yung babae, diba? Alam mo kailan siya magtotopak. Alam mo kailan siya magiging sweet. Dapat sinasabayan mo yun, tol. Pag sweet siya, sweet ka din. Ngayon, pag nagtotopak na siya, uunahan mo na, hindi pwedeng siya yung mauna, tol. Kasi, mababalo yun. Pag nagtopak na siya, tapos nagtopak ka, parang hindi unahin ko? Oo, pag nauna kasi, syempre, sabi niya, nagtotopak na ako, totopak pa to. Oo, dapat akong susuyuin. Ikaw nga magsasabi nun Nagtotopak na ako, tapos ikaw din. Para tayo may toyo, parang gano'n. Diba? Mababaliw yung, hindi niya alam kung saan siya papanig, tapos ikaw na yung susuyuin niya, diba? Yun, magandang way yun, tol. Para hindi na siya magtotopak. Susuyuin ka na. Tapos the next day, syempre sweet na siya ulit. Ganun, di ba? Pattern. Diba? Makikita nyo yung pattern doon, guys, every time na, na gagawin nyo yun. Lalo pag matagal na kayo, alam nyo na kailan siya masaya, kailan siya galit, di ba? Kailan siya medyo low yung mood. Yun, ma-recognize mo yun, tapos ma-master mo rin siya. May dadagdag ako dun sa dun sa mga viewers natin na pansinin naman nila kung yung babae naman nila is hindi naman love yung habol. Huwag na expect na nila kung mag-cheat o hindi. Kung alam na nila yun, kapag may warning na, huwag na siya masaktan. Mag-cheat na sila, mauna na sila. Unahan na nila. Kasi kung baka ang habol pala na love, tas nakikita naman na dun sa babae. Pera lang may or warning sex na. lang. May mga warning naman na yung babae dapat na-recognize na nila alam yung pattern. Na nila tas masasaktan sila sa dulo kapag tanga sila, diba? Kaya, amoy nyo muna yung babae nyo, guys. Oo nga, kung ano talaga yung tunay na intention, di ba? Oo, yun mismo. Kung anong tunay na intention sa inyo. Maganda nga, tol, yung pagka ang intention lang sa'yo, pera. Nakakatawa kasi pagkatas mong kantutin, block mo. Saan yung pera niya? Wala. Wala siya mahabol. Akala mo. Isang round pa ulit para may pera. Tapos block na naman. Tapos baliwin. Nakakatawa nga yun, tol. Tapos baliwin mo, unblock mo after ilang months. Tapos kantutin mo ulit. Tapos block ulit. So, mababaliw. Yun ang pattern recognition. Alam ko na next after ng Laysa. Ihingi na naman ng pera. Block na, no? Siyempre, pag in-unblock mo, amuhin ka niya, diba? Dapat di napapanood ng babae ko to Oo nga. May i-add ka pa ba? Ikaw, Irvs? Ako. Fade. Ano ba si Fade? From experience. Fade. From experience, ang natutunan ko is keep her craving more of you para wala na siyang time na tumingin sa iba. Pero at the same time, wag mo i-neglect yun. Kasi pag nagre-craving siya sa'yo, tapos nine-neglect mo, hindi mo provide, like, ano pang purpose mo, diba? Baka maghanap na siya ng backup nun. Parang, pag ganun. Matatamaan ako kay Herbs, bro, no? Pag makating likod niya, syempre, kanino siya magpapakamot. Hindi mo kinakamot mismo. Tama yung sinasabi ni Herbs sa akin, no? Parang nare-relate ko sa saan? Nangyayari sa akin ngayon. Kay Jay? Oo. Wala eh. Late na eh. Late na eh. Hindi ka pala nag-provide. Hindi ka nag-provide. Hindi ko nabigay eh. Kasi malayo siya eh.
Nagpapakantot na nga sa'yo, tinanggihan mo pa. Tang inang juicy, ano. Go, nakakatamad bumiyahe, bro. Tulog ko na lang. Dami namang iba. Mas malapit. Same. Grabe nga, dati nung mga beginner pa lang ako, tangina, sabi ko, babahiin ko yun kahit 5 hours, bakantot lang kita. Ganun. Tapos ngayon, ayoko nang bumiyahe. Tamad ka na, no? Pwede ba ikaw na lang pumunta dito? Di ba tayo na tumatanggi, di ba? Parang sabi nga ni Chase dati, Ako, hindi ko pa natatry yun. Nung bata pa kami ni Chase, sabi ni Chase, hindi ko kasi siya nagigets. Sabi niya, tinatamad akong ilay to pre, sabi niya. Malayo. Hindi, malapit nga lang eh. Oo nga eh. Tinatamad siya. Hindi ko pa nga na-try yan eh. Sabi ko, malibog ako eh. Sabi ko, Lay agad eh. Sabi ko sa sarili ko. Kaya yung pangalan ko Lay eh. Sabi ko sa sarili ko, parang tanga, ayaw niya ilay. Lapit-lapit na nga eh, sabi. Tapos, napunta na ako sa senaryong ganun. Ay po, ito yung sinasabi ni Chase. Priority, bro. Tsaka mas mararamdaman niya na ano eh, no? Parang ano ka, mysterious na alpha male tol. Di ba? Nagpapakaina, ayaw pabigyan, di ba? Ano eh, tawag dito, kapag ganun kaya yung babae, mas pansinin mo, mas mahuhook ka din bilang lalaki. Parang pagpakipot sila. Di ba? So, Di ba gusto nga natin? Gusto nga natin na ganun yung may challenge, di ba? Turntables lang, di ba? Malay mo, habol lang din pala nung babae sa'yo, yun lang din, di ba? Binigay mo, wala na. Hindi ko pa binigay. Pag nakuha na pala niya, no? May dagdag pa ba kayo? Goods na, Goods na rin ako. Ano ba? Ang third topic natin ay nanggaling sa isang viewer natin. Babae. Kasi yung boyfriend niya, parang gusto na nila, yung boyfriend pala lang ang gustong makipag-sex. Gusto din ng babae, although kasi sobra siyang religious. So parang tinatanong niya, okay lang po ba ang marriage before sex? Ay. Yun ang tanong. Marriage before sex. Okay lang ba? Primaritan. Pwede bang mauna kayo? Sige. Well, syempre ako pre. Speaking of religion. Anong tawag sa kanya? Fornication, di ba? Yung hindi pa kayo kasal. Tas hindi ko alam. Yung term ko lang premarital sex. Well, religiously speaking, mali. Di ba? Tapos, kung magbe-base tayo sa law, mali. Diba? Mag-base din tayo bawal mag-sex pag di pa kasal? Bawal pre. Sa law? Hindi ko alam yun Bawal yun. Di illegal na tayo parang lahat. Wait. Tapos sa societal norms natin, syempre, mali. Diba? Parang yung bawal yun. Mali sa society natin yun eh. Syempre, na-formulate na pero hindi sa batas. Mali sa batas, bro. Kakasuhan ka pag nagkantutan kayo, gano'n? Papatulfo ka, pre. Diba? Alam ko mahawal eh. Pwede yun. Pwede ba? Hindi, walang batas na bawal mag-sex pagka Hindi pa kasal. Well, yun nga. So, since marami nang nagsasabing mali, ang sagot ko dyan is, ang society natin is dynamic. Meaning, all throughout the time, nagbabago siya. Okay. So, parang, kunwari nga dati, ang legal age ng bata yung legal age dito sa Pinas is 14 ata, 13. So something like that. Tapos ngayon 18 na, 'di ba? So it changes over time. 16 ata. 16 ba? Alam ko 16 eh. Ata 16 ata. Pero meron na atang time na 14 eh. Basta ganun. Ngayon 18 na. Pero mas ka lang yata dun sa chicks mong 14 years old. God. Basta yun. Our society changes over time. Yung mga bawal dati, nagiging okay na. 'Di ba? Yeah. Which is inevitable. Hindi natin yun mapipigilan, hindi natin yun control. So, sa tingin ko, dahil sa mga nangyayari ngayon lately, okay lang. Okay lang. Okay lang makipag-sex before marriage. Siyempre, magpapakasal ka tapos hindi pala marunong kumantot. Di ba? Paano mo mag-satisfy nun, di ba? Di mas mabuti alam mo na, tanga na magaling to, papakasalan ko tong babaeng to. Yun yung sagot ko dun. Kaya ba? Ako, naniniwala ko dyan sa sex before marriage. Kasi, as far sa akin malaking part yung sexual chemistry sa relationship. Yun nga bro, di ba? Kahit mahal nyo isa-isa, hindi nasa-satisfy yung... Hindi nyo nasa-satisfy each other. Ano yun, magplaplastikan kayo. In the long run. Shit, ang sarap. Send nudes lang.
shit, ang sarap, pero di pala. Sarili lang. Anong suot mo? Mag-sarili ka na lang. Self-satisfaction na. Sabay na lang kayo mag-sarili. Hindi, pero ano kasi, kasi tao lang naman tayo, may needs tayo ng ganyan. Tapos, kung di ka nasa-satisfy ng partner mo, tas kasal pa kayo, shit, GG. Oh, di ba? Parang mag-cheat ka din eh. So, dapat, mag-cheat ka. kada may boyfriend siya, pakasal muna, tas sex. Sana ulit pakasal. Hassle dyan, pre. Pag may divorce na, okay na yan. Sa akin naman nakakalito kasi Guys, wait lang. Ang sinasagot kasi natin, babae. oo. Ayaw. Babae yung nagtatanong, bro. Para sa akin, nakakalito ko yung ganyang topic kasi hindi ako knowledgeable ako pero hindi ako to the point na Bible scholar ako, na which is I think required para mas maintindihan mo yung mga scriptures pag i-base mo sa biblical terms, Pops. Kasi nakasulat doon na yung mga nagpa-practice ng fornication will not inherit the kingdom of God. Ngayon, kaso, nakasulat din kasi doon na yung mga nag-aahit, hindi na nila yung kingdom of God. Lahat na ng tao nag-aahit na. Parang, lahat na tayo, hindi na. So, parang, sa verse na yon ng Bible, nalilito ako kung anong take ko kasi very, religious akong tao, mga bros. Kaya, siguro kung i-define ko ang marriage, kasi ang marriage is paper lang eh. Papel lang naman yun na, kontrata yun eh, na maging isa yung mga pag-aari nyo. Parang yun lang yun eh. Pero, siguro ang pinaka-marriage, noon pre, Adam and Eve, pinapakasal ba sila? May abogado ba dati? May batas ba dati? Yung bato mo sa akin na din yung bato mo ha, parang ganun. Hati na tayo, conjugal property na. Di ba wala namang ganun dati, bro? So, napaisip ako, nung sinulat nila to, ano ba talaga yung marriage? Siguro, tol, ang marriage, para sa akin pero correct me if I'm wrong, kasi syempre ayaw kong magmagaling, lalo na pag patungkol sa Diyos, kasi nga, gaddi nga akong tao, man. Tawag dito, yun, siguro ang pinaka-definition ko ng marriage, bro, pag mahal niyo yung isa't isa, talagang totoong mahal niyo yung isa't isa, tapos parang naniniwala naman kay God, parang God-centered naman yung relationship niyo, ganun. Para sa akin, marriage na yun. As long as hindi ka mag-cheat, hindi ka mag-adultery, ganun. So, kung hindi pa kayo kasal, on paper, tas mahal niya naman talaga yung isa't isa, tingin ko, pwede na, di ba? Yun, opinion ko lang, ganun, pwede magbago. Di ba? Change my mind, guys, sa comments. So, pwede. Ang sagot ko, tol, pwede. Kasi, ang marriage ay papel lang naman. At, ang totoong pagmamahalan nyo, tingin ko yun talaga yung marriage, brother. So, pag nagmamahalan talaga kayo, yung hindi ka lang nakipagplastikan na parang, nililigawan ko to, tapos kakantutin ko to, tapos bounce agad, ganun. Para sa akin, hindi yun marriage, yun yung nagsisex lang kayo, premarital sex yun. Pero pagka nililigawan mo, mahal ka din niya, pure yung love nyo, yun para sa akin yun ng marriage. Tingin ko pwede naman na kayong mag-sex pagka ganun. Kasi arguably din, hindi naman ibig sabing married kayo is mahal yung isa't isa eh. Yun nga eh. May mga nagpapakasal na hindi naman nila talaga mahal ang isa't isa eh. Diba? Tapos yung pwede sa magkantutan, no? Kaya ako, ang sagot ko dati dyan, parang oo at hindi. Pero selfish lang yun. Parang oo kapag hindi ko anak. Pag anak ko, hindi. Pero yun nga, dahil nga, yun sa sinabi nga natin, di ba, yung ibang nagpapakasal is hindi naman ganun love talaga yung isa't isa, naghihiwalay pa rin. Di parang useless pa rin na after nung kasal, nakipag-sex siya, tapos mawawala din sila, maghanap pa rin ng bago. Kaya parang natanggap ko din na ayos na makipag-sex kahit wala pang marriage. Para sa... Di ba mas malala ang kaso ng rape kaysa sa premarital sex? May kaso ba yung premarital sex, bro? Di ba wala nga, parang yun yung point ko. Kasi kunwari, married na nga kayo. Well, yung gumagawa nun, ang mga, tao, senators na mga hindi nag-iisip nga eh. Diba? Kaya, kung yun ang basis mo, medyo, ako doon, hindi maganda ang basis. Well, ang gusto ko lang sabihin is, kunwari married kayo, tapos hindi mo talaga mahal, tapos nag-sex kayo, di ba parang rape yun? Parang napipilitan ka, ganun na,
Kasi asawa ko kasi. Ay, oo. Okay lang. Compared sa hindi kayo kasal, pero mahal nyo ang isa't isa. Gusto nga yun eh. Yung, Di ba? hindi Hindi kayo napipilitan. Hindi yun rape, di ba? Kaya ang di ba babae yung tatanong? Advice ko na lang sa lahat ng babae dyan, kumahipag-sex kayo dun sa love nyo. dun sa At love din kayo. Love mismo. din kayo. Mismo. Oo, yun ang important. Mas importante nga yun eh. Love kayo. Hindi lang yung love mo. Love mo. Kasi hindi ka mahal. Iwanan ka niyan. Mahirap yun. Madaming may love sa akin. Kinantot ko lang, tapos bounce agad. Pero kung ayaw nyo ng premarital sex, maki-SOP na kayo sa lahat dyan. Oo. Para masatisfy lang yung needs nyo. Ay, may payo pala ako, bro. Alam. Sa babae na nagtanong. Try mo muna makipag-make out. Tapos observe mo yung lalaki kung magbabago siya ng pakikitungo sa'yo. Kapag nagbago yung lalaki 2 to 3 days after nung makeout, para nagiging cold siya, huwag mong mabibigay yung virginity mo, pre. Oo, pass. Kasi ganyan ako eh. Kaya rin na semi-lay ko na nahalikan ko, nahawakan ko na. Tapos, parang nawawalan ako ng gani. Oo, parang ayaw nagpasok. Nawawalan ako ng gani. Parang pareho lang naman. Parang pareho lang naman. Pwede naman mag-jacks mag-uwi. Imagine ka naman. Oo. So, magbabagong pakikitungo. Kasi hindi ko naman mahal eh. So, yan. Kung hindi ka pa sure, kung ready ka na makipag-sex, kasi baka iwan ka after, di ba? Parang ganun. Baka sex lang ang habol. Try mo makipag-make out muna. Observe mo ng 2 to 3 days kung magbabago siya ng pakikitungo. Check mo muna kung legit. Pero kung yung lalaki babae mo. naman, di ba syempre after nung make out, baka mag-crave na siya. May kawawa siya. Gawin niya yung ginagawa mo. Magsarili din siya. Imagine nyo na lang mo na. Bumawas din yung niya. Siyempre, mabawas ka ng libido kasi post-nut clarity yun. Oo. Hindi mo ginawa yun, kating-kati ka. Maghanap Siyempre ka kung sa ano-anong magagawa mong kamalian. Eh. At least after mo clear na yung utak mo. Yun nga, pre. Mapag-isip ka ng tama, di ba? Hindi ka na-clouded. Yung priority mo eh. No? Oo, nalabasan ka eh. Sasabihin ko nga yung sinabi mo kanina, Tol, yung sa, yung arranged marriage. Di ba, hindi nyo mahal yung isa't isa. Parang hindi nyo kilala yung isa't isa, kinasal kayo, tapos bukas sex na kayo. Parang trip ko yun, Tol. Parang may fetish akong, kasi, yung hindi ko masyadong kilala yung babae, pero kailangan nila mag-sex. hindi, kunyari, nakikipagkilala ako sa FB. Tara, sex. Tapos, pumayag siya kaagad. Parang ganun yung theme ba? Sa akin ewan ko, hindi ko pa na-try mag-arrange marriage, pero sa isip ko, parang trip ko yung ganun. Yung hindi ko na masyadong kikilalanin. Ang problema kasi, sa mga babae, Tol, kahit yung pinaka-fubo lang ang habol, kahit kunyari, fuckboy profile ka sa Tinder or saan ba? Timo, mga bago ngayon. Timo. Kikilalanin mo pa rin kasi yung yung babae. Parang wala akong na-try na tara sex, G, saan ka? Punta na ako agad. Wala akong na-try na ganun, Tol. Parang trip ko lang matry yung ganun. Yung di ko siya kilala, ganun. Magastos, bro, no? Magastos. Yung alin? Arranged marriage. No, papakasal ka. Pag yun ang mo, Hindi, yun yung ang mga bisyo parents mo. mo naman yung mga Sagot doon. Bakit? Pag yun ang bisyo mo, parang ang tanga, pre. Di ba? Kaya nga sinabi ko nga, parang trip ko yun pagka sa, yung ibang mga babae. Kaso wala namang ganun eh. Gusto mo matry? Lapit ka dun sa tropa natin PUA. Ganun na. Pwede ba yun, Tol? Parang, may kilala akong tropa ko, kantutin mo mamaya, tapos i-hook up mo na lang sa akin. Parang, pwede bang ganun? Para mabibigla ka na lang. Parang, kantutin mo to. Pwede ba yun? Maganda yun Parang, diba? Sige ikaw din. Di ba? Parang no effort, di ba? Wingmanship. Bro. Hanapan na lang kita. Tapos, bluff ako to, kantutin mo mamaya dun sa Lights off na lang kaya. Pwede. Oo nga, no? Try natin yung, Tol, ha? Sige. Hanapan kita, Tol, no? Hanapan niyo ako. Sa birthday. Birthday mo, bro. Okay na ako sa, 7. Hindi na ako may juicy. Sige. Pwede na. Diba? Pwede na. Hindi na ako juicy. May follow-up pa ba yung sagot doon? Saan? Sa marriage before sex? Wala na. May follow-up na question doon eh. Ano? Kung advisable daw ba yung live-in before marriage? Live-in before marriage. At sa tingin nyo gano'ng katagal yung live-in bago kayo, Sabi nila 6 years daw, max. Tapos pag hindi ka pa pinakasalan, break mo na kasi never kanyang papakasalan eh. Saan mo na basa yun? Sinasabi sa akin lagi ng girlfriend. Tapos marami ding nagsasabi sa akin nun, Tol. Marami nagsasabi sa akin din mga friends niya, ganun. So, ilang years na kayo? Ilan na ba?
Basta. Ang pinamatagal kong live-in, 3 months lang eh. Mm. Nag-clash yung personality namin. Crazy pala siya, ganun. Oo. Crazy ka din. Crazy din ako. So, Sheesh. hindi kami, Crazy in love. Orchid Bluff. hindi na nag-marriage. Hindi na nag-marriage. Sana in-arrange ko na lang kayo, no? Huwag kasi Walang divorce sa Pinas. Walang divorce sa Pinas. Yung live-in, no, bago marriage, tingin ko, advisable ko sobra yun. Kasi practice yun eh. Bago pa kayo magpirmahan eh. Pag nagpirmahan na kayo, guys, Parang wala na. No turning back eh. Oo. Tsaka maganda sa live-in, pre. Ano eh. Doon mo, kahit di pa kayo kasal, at least, makikilala nyo talaga yung isa't isa. Kasi parang, gaya nga na sinabi nyo, simulated na yung marriage life nyo dyan eh. Kasi kayo na nga yung magkasama. Tapos, diba? Tanga-tanga pa yung simulated na bro. So parang ano na yun, free trial. Take it as a free trial, bro. Yung mga mga bading nga bro na nagpupush ng yung same-sex marriage. Para sa akin, kung mahal mo naman yung tao, di ka na magpakasal nga eh. Parang mahal mo naman eh, di ba? Masaya naman sila eh. Mag-live-in kayo, tapos mag-condom kayo. Oh, hindi ko madaming cases ng HIV sa Pinas. Oo nga. Saka, papel lang naman yun. Oo, di ba? Papel lang naman yun, pipirma lang naman. Para sa kanila, hindi kasi ganun. Yung iba kasi parang gusto lang nila ng proof na kasal sila. Oo, kasi kasi yun eh. Papel nga yun. Parang ako, diba? Parang ano yun eh. Ako, bragging right? Kailangan mong sabihin na astig ako bago ako maniwalang astig ako. Pag di ka So, sigurado sa sarili mo, paano hindi kasi sila malaman, siguradong mahal nila isa't isa eh. Kaya kailangan pa nilang papel nagsasabing, mahal namin ang isa't isa. Pure breed yung aso ko, pre, may papel. Ganun diba? Gago, legit tong bagong biling toys. Oo. Patingin nga ng proof, patingin nga ng may ito yung box box. pa. Saka masaya naman silang dalawa. Anong pakinig sa sinasabi ng iba, di ba? Kaya, Buhay lang na. kaya nga. Mismo, bro. Think. Kaya, sa mga nagmamahalan dyan, Nonchalant. sa mga nagmamahalan I lost dyan, my cool, sorry. kahit hindi pa kayo magpakasal, mahalaga mahal nyo yung isa't isa. Yeah. Mag-condom kayo! Di ba? Sex kayo everyday kasi yan, healthy. Huwag lang kayo magbubuntisan yearly kasi yun ang GG. Siyempre, kawawa naman kami sa hospital na nagpapaanak sa inyo, di ba? Oo, GG kami. Mainit sa public hospital, mainit. Kawawa ka, mga anak ka doon. Nakakaalis ng stress yung sex eh. Ang nakaka-stress pag nabuntis na. Oo, talaga. Guguho ang mundo mo, bro. May tropa nga ako, nakabuntis siya, brother. Nakakatawa to kasi, player siya. Nakabuntis siya. Akala niya, biglang nagtrabaho sa Chowking. Talagang ang bilis. Pagkalaman niya, bukas, Chowking crew na siya. Nagtrabaho siya doon ng 2 months. Tapos, nag-iipon, gano'n. Oo, nag-iipon siya. Gano'n niya kamahal eh. Tapos hindi pala totoo. False alert lang. False alarm ba? False alarm lang. Tapos, nung moment na nalaman niyang hindi pala buntis yung girlfriend niya, nag-quit siya. Nag-awol na siya pa rin. Hindi na siya pumasok. Quit ka agad sa trabaho, bro. Tapos nagdabas na motor. Putang ina yun, pre. Gago yun. Pag nag-order kami sa Chowking dati, pre, ang order namin yung yung chow fan lang. May siomay sa ilalim, bro. Gago. May topping sa ilalim, man. Makulit din yun eh. Putang ina yun. Kakamiss. Ikaw, Chase, anong say mo dun? Sa live-in? Live-in before marriage, bro. Sa akin, sangayon ako. Ang masabi ko lang, nga, tama nga na yun na malalaman nyo yung ugali nun. Kaso meron yung mga nag-fake din kasi na ganun. Parang matagal din. yun nga yung i-advise ko na lalabas din. dapat matagal. Medyo matagal yung pagli-live-in para kasi mag-iba. Pagka marriage, mag-iba. Magbabago din agad yung ugali. Ganong katagal ang advisable, bro? Sa tingin nyo, okay na yung 2 years? Tsaka, years ako. Lalo, alam mo pre, lalo sa girls, super advisor ko yun. Tingin ko, ang advice ko, 3 years. Kasi, 3 years. Yeah. Kasi, doon mo din malalaman pag nag-away na kayo, kung sinasaktan ka ba niya. Mismo. Siyempre, bilang babae, yun yung mga pinaka dapat iwasan mo. Yung mga babae, lalaking nananakit, ganun. Yung mga nambubugbog, diba? Kawawa ka dun. Paano mo matitesting yun kung ang magkahiwalay kayo ng inuuwian? Oo, tapos 6 months lang kayo nag-live-in, ganun. Siyempre, hindi mo siya masyadong nabisit doon. Paano pag 3 years doon, tingin ko, lalabas na talaga yung totoong kulay niya. Pag wala kayong pera, syempre, stress kayo, di ba? Tapos pag mayroon, doon kayo masaya. Tapos pag
na-timingan yung problema nyo, sobrang dami, tas na-handle niya ng tama, pakasalan mo na kaagad yun, di ba? Pero pag syempre, nagagalit siya, parang nasaktan ka niya, ganun. At least, na free trial ka na, bounce ka na kaagad, di ba? Tsaka lang antayin magbago, kasi hindi magbabago yan. Nature ng babae mag-provoke, huwag kayo mag-provoke ng limits ng lalaki, grabe yun. Oo, din. Parang yung last na naging set ko, Oo. provoke siya ng provoke. Sabi niya, tulungan mo ako dito, nare-rape ako, 4 na lalaki. Sabi niya, syempre ako, nag-aalala ako, nagmotor ako, pre, pinuntahan ko. Tapos, surprise, sabi niya, parang tanga, pre. Surprise. Parang tanga, di ba? Sasuntokin. Hindi, joke lang. Hindi naman ako, pre, nananakit. Joke lang nga. Mali yun. Mali talaga. May advice ako dun sa, kasi di ba, kunyari maayos yung live-in, tapos pag pinakasal, nagkaanak, baka mag-iba yung ugali nung lalaki. Pwedeng gawin nilang test sa babae, both lalaki or babae. Yung, pet? Oh yeah, pet or kaya business. Basta meron silang parang aalagaan nilang dalawa. Kung pinapabayaan nila, alam mo na hindi talaga pang material na wife or husband. Magandang insight. Thank you, Chase. Thank you, Chaser. Yun na ba ang lahat ng topic natin? Na-cover naman natin ng maayos? Yep. Yeah. Yung mga theories namin dyan na hindi pa kasama sa group, Legal Theorist VIP, search sa group habang free pa. Kasi sa tingin namin, pag na-finish na namin yung book, dire-diretso na yung updates namin ng mga next, na isusulat namin sa next naming book doon. So, hindi na free ang pagpasok doon sa group. So, tsaka yung libro na sinusulat namin is, nag-iisip ako kung ba bumili sila nung libro na yun. Parang gusto ko silang bigyan ng, 1 oras na free call para tanungin kung ano yung mga tanong nila. Pwede. Consultation ipa-explain ba? nila, bro. Siguro after 1 week yung pagkabili nila ng book. Oo. Parang pagtapos na nila. Pagtapos na nilang basahin. 1 month siguro. Yung mga hindi nila naintindihan doon, di ba? Para mas ma-explain natin sa kanila. I-highlight nyo na lang, tapos balikan nyo pag na. Pag itatanong nyo na. And, ano pa ba? Wala naman na, bro. Ano yung sa book, gusto nyo ba ng soft copy, hard copy? Yun lang. Comment nyo na lang. Legal Theories. We out. Peace.